Bago. Kasi na ano kayo, na kinakabahan kayo dahil hindi na si Soto. Naghahangad kayo na baka sakali makuha ulit ni Soto yung makuha ulit ni Soto yung Senado bago nyo i-transmit yan. Yan kayo eh. Sige, pakinggan natin to. Pa na ipapadala ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, bakit hindi pa ito na ipapadala? Cheryl, isa nga dun sa mga tinitignang dahilan ay yung biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado at ayon nga po kay House... Akala ko ba malakas ang ano ninyo? Akala ko ba malakas yung kaso ninyo? Bakit ayaw nyo kapag kaiba na yung liderato sa Senado? Akala ko ba magagaling kayo? Akala ko ba malalakas kayo? Bakit takot kayo? Na iba na, hindi na si Tito Soto, yung yung Senate President. Alam mo kung ako yan, naniniwala ako. Yan, parang Biblia sa akin yan. Na itong mga ebidensya ang hawak namin ay magdidiin talaga kay Inday Sara. Kung naniniwala kayo doon, walang kaabog-abog. Regardless kung sino ang Senate President, ipa-file ko to. Kaya lang, hindi naman kayo talaga umaasa sa ebidensya. Umaasa kayo doon sa mga magiging padrino nyo doon . It turned out 5 lang yung padrino nyo doon. Puros mga abnormal pa. Paano? Kaya ngayon, tinanin nyo. Dito ngayon, na-expose ang kahinaan ng Congress. Atat na atat sila noon, biglang ngayon, kweng. Nakakatawa, di ba? Justice Committee member at Manila 3rd District Representative Joel Chua maaring dahil sa nangyaring kudeta sa Senado, hindi pa matukoy kung kanino mismo ipadadala yung mga dokumento. Pakinggan po natin itong sinabi ni Congressman Chua. So normally pag may change sa leadership, nagpapalit yan ng mga SecGen, nagpapalit ng Sergeant at Arms. So ang dahilan na naman nito ni Boy Calapate, yung nagpagawa ng mga barangay hall sa Maynila na parang bahay ng Calapate. Ang sinasabi na naman niya, nagpalit ng liderato, hindi namin alam kung kanino itatransmit. Gago. Sino ba Senate President kung di ka ba naman tanga? Mantakin mo yan pa lang. Yan lang, di mo alam pa paano mo i-convict si Inday Sara. Kasama to sa prosecution team tong tanga na to . Di tawagan nyo si Speaker. Speaker si Senate President, tapos tanungin nyo kay Senate President kung sino at kanino ninyo ipapasa. Kung sino yung bagong Secretary General, napalitan ba yung Secretary General? Kaya tumawag kayo sa lumang Secretary General. Sino na ba yung Secretary General? Ikaw pa rin ba? Kasi kung ikaw pa rin, papasa na namin to sa'yo. Di tapos. Utangin na ninyo, sinisi nyo pa yung liderato. Alam nyo kasi. At saka may inaantay pa kayo. May inaantay pa kayo mangyari na hindi naman yan mangyayari. Ngayon, inaantay nila kung kanino sila makikipag-coordinate. Utangin na ninyo, di sa Senate. Ano kayo makikipag-coordinate sa Recto? Sa Malabon? Congressman ka, Congress ka, Senado yan. Isang bahay man lang kayo, nasa first floor kayo, nasa second floor sila. Hindi kayo nag-usap-usap? Wala kayong contact dyan, kahit isang tao? Ang ginagawa nyo tanga yung mga Pilipino, hindi nyo yan matransmit kasi pukin ang ina ninyo, alam nyo madudurog kayo ngayon. Alam nyo na kayong mga congressman na pumirma kay Inday Sara, yung mga congressman na hindi nakipag-usap kay Inday Sara, alam nyo putang ina ninyo may listahan na si Inday Sara ng mga pangalan nyo, humanda kayo. Ikaw Joel Villanueva, humanda ka, putang ina, sabi ko sa inyo, yung ilong mo, mapupunta yan sa batok mo. Sabi naman ni Senate Secretary Dong Mendoza, hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa kanila yung Kamara. Naman pala tangina, sinungaling talaga to si Chua Hindi pa nakikipag-ugnayan ng Kamara. Putangin na ninyo, hindi kayo nakikipag-ugnayan. Paano nyo malalaman kung kanino ipapasa yan? Mga tarantado pala kayo Wala na, abistado na kayo dito, huling-huli na kayo, wala na yan. Impeachment ninyo, putangin ninyo, wala supot. Noon pa supot na yan, lalong-lalo ngayon. Mag-aral kayo mabuti kasi kapag kaya natuloy, tangina ninyo, pagdating dyan sa Senado, dudurugin kayo ng mga abogado ni Inday. Tangina, wala kayong maisasagot sa mga tanong ng mga abogado ni Inday pag may cross-examination na. Ngayon ay hinihintay pa natin yung update mula sa liderato ng Kamara o sa House Secretary General kung kailan may ipadadala ito. Pero ayon nga po kay ML Party List Representative Leila de Lima, kung hindi ngayon araw ay maaring bukas mai-transmit. I-transmit nyo na. Putang ina, kami na nagsasabi, transmit nyo na. Dami nyo pang chechi-burechi, pa-interview pa kayo, pa-interview, ang papangit nyo naman. Si Leila de Lima, sabi niya tawan-tawa ako nung nakita ko si Bato de la Rosa na nadadapa pa sa hagdan para hindi lang maaresto. Nasaan na ang tapang mo? Putang ina mo. Kami din tawan-tawa sa'yo. Puta, mantakin mo, chinuchupa mo yung yung driver mong mukhang magbubuti.
Ang pangit-pangit ng driver mo, naging karelasyon mo yun, pinalitan mo pa ng isang pangit pang driver. Mantakin mo 2 pangit na driver bodyguard mo ang kinutsupa mo. Mas nakakatawa yun. Abogado ka. Commission on Human Rights ka. Department of Justice ka. Puta, senador ka pa. Tapos, siyang ina, pumapatol ka sa asawa ng may asawa. Pumatol ka na nga sa asawa ng may asawa. Puking ina, ang pangit pa. Mga mukhang lupa. Oo, mga mukhang putik. Utsang ina niyan, mahihiya si Nardong putik. Doon sa mga sinota mo. Utsang ina niyan. So, syota ka lang, mga ano pa, mga amoy araw pa. Yun ang nakakatawa. Senador ka pa naman. Tapos ang nakakatawa, yung pakanta-kanta mo, pasayaw-sayaw mo pa doon sa Bilibid. Tapos ang nakakatawa, binansagan ka pa na drag queen. Oh. Yun ang nakakatawa sa lahat, Leila de Lima. Kaya yung, alam mo, yung pagtakbo-takbo ni, I really admire Senator Bato de la Rosa. Nung ang bilis niya tumakbo, ako kondisyon ako ha. Sabi ko sa inyo, grabe ako mag-cardio ngayon. Pero naka-running shoes ako, naka-running shorts ako, naka-cycling shorts ako, naka-sando ako, at naka-supplement pa ako. Pucha, si Senator Bato de la Rosa naka-barong, naka-slacks, tapos nakabalat. Ang bilis tumakbo. Palakpakan natin. Anong vitamins mo, Senator Bato de la Rosa? At 64 years old, hindi ka nahabol ng NBI na ang yayabang. Yung NBI na yung iisang tao, nabugbog nila, ikaw nag-iisang tao ka, hindi ka nila nahabol. Nakikipagmurahan pa sila sa taong bayan. Yun ang nakakatawa. O, ano sasabihin nito ni Saba? Ang articles of impeachment at yung resolusyon nga laban kay VP Sara. Samantala, hindi naman maiwasan ni De Lima at ang ilan pang kongresista na magduda sa biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado. Tingin po ni De Lima, may kinalaman ito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, lalo't kilalang mga kaalyado ng pamilya Duterte. O, diba? Kami nga rin eh. Kami nga rin, hindi na rin nagtaka eh kung bakit na-impeach si Inday Sara dyan. Bakit? Kasi nga mga magnanakaw lahat ng mga taga-congressman di umano. Di umano, tumanggap na maraming pera yung mga pipirma. Di umano, ay nanligaw na si Sandro Marcos at inano na, kumbaga ginamit na yung mga proyekto para pumirma kay Inday Sara. Di nga kami nagreklamo. Tapos kayo magrereklamo kayo sa Senado. Ang Senado nga, di nagrereklamo sa mga ginagawa nyo kademonyoan dyan sa Kongreso. Tapos ngayon magrereklamo kayo sa Senado. Who you? Sino ka? Di ba? Ang bagong mayorya ng Senado. Pero git ni De Lima, no choice ang Senado kundi mag-convene Magko-convince sila, tanga, wag ka mag-alala. Hindi nga lang mako-convict si Inday Sara dyan. agad bilang impeachment court. Alinsunod nga po yan sa saligang batas. At kung hindi nga raw agad magko-convene at pagbobotohan pa itong pagko-convene ng impeachment court, tila tinatalikuran ng Senado ang kanilang mandato sa konstitusyon. Pakinggan natin itong bahagi ng pahayag ni Congresswoman De Lima. Ay sus, De Lima. Pagka pabor sa inyo, gagamitin niyo yung konstitusyon. Pero pag kayo yung gumagawa ng hayop sa konstitusyon, okay lang. Huwag ka mag-demand. Wala kang reputasyon. Wala kang reputasyon. Isa, lawbreaker ka. Bakit? Putang ina, asawa ng may asawa, inasawa mo. Asawa ng may asawa, putang ina, nagpakangkang ka. Oo, dyan pa lang wala ka ng paglabag na kagad sa batas yan eh. O wag kang wala kang moral ascendancy. Leila de Lima. Pero yun ho ang hinihintay ng taong bayan. What's next? Taong bayan na naman, ulul. Taong bayan, wala nga kayong tao. Nag-8 sa revolution nga kayo, putang ina, iilan lang kayo. Taong bayan pinagsasabi mo. 3 araw, 2 araw na may mga Pilipino nandiyan dyan sa harap ng Senado. Ngayon lang kayo nagpunta dyan sa Senado eh. Parang kayo yung taong bayan. Tapos puros mga makabayan, mga aktivista pa yung nagpunta. Hindi naman mga ordinaryo mga Pilipino yan. Buti sana kung si Alim Bebang na nagtitinda ng kutsinta sa kanto, sumama sa inyo. O yun. Pero kung nakita mo doon, nandoon si Bayan Muna, Anak Pawis, Amoy Pawis, yung puros mga aktivista, putang ina, hindi organic yan. What's next? Tatalakayin ba kaagad nila yung articles of impeachment once these are transmitted? That's none of your fucking business. It's none of your business. Shotain mo na lang yung driver mo kung gusto mo patira ka sa puwet. Pagkatapos isubo mo para talagang busog na busog ka. Ganun, wag ka na makialam sa Senado, wala kang pakialam. To the Senate, wala na naman silang choice sa usapin na yan. Kasi malinaw sa Constitution na trial shall forthwith proceed. Maasa pa rin tayo na gagawin ng Senado kahit merong pagbabago ng liderato, na gagawin ng Senado na ayon lahat sa saligang batas. Ang ina ngayon, saligang batas na. Nung nakaraan yung saligang batas, binabali nyo. Ngayon, saligang batas na yung gusto nyo.
Cheryl, duda rin sa timing ng pagpapalit liderato si Congressman Chua, pero gusto raw niyang bigyan ng pagkakataon yung bagong Senate President na patunayan yung sinabi niyang walang kinalaman. Oh, affected na affected talaga Congress sa change of leadership ng Senate kasi putyang ina sabi niya, shit, pumirma pa naman ako. Anak ng putya, pumirma pa naman ako tapos biglang nagpalit ng liderato kasi yun ang sinabi sigurado mai-impeach yan. Pag na-impeach yan, di na yan mahatakbo. O atin ang Senado, boom, biglang nagpalit po. Tangin na yung pumirma, patay, di niya na mabawi yung pirma niya. Pumirma pa naman ako, putang ina, pag hindi na-impeach si Inday Sara, putya, nasa listahan na ako ng niya. Nasa listahan na ako ng mga uunahin niyang ipaiimbestigahan. Nako, patay ako. O, hindi ba? Taing-taing ngayon yung mga congressman. Yung mga congressman dating pa-interview na pa-interview, hindi nagpapa-interview ngayon. Kasi kabado din sila. Inday Sara is vindictive. Hindi ako naniniwala na hindi vindictive si Inday Sara. Humanda kayo. Humanda kayo. Sa impeachment ang nangyaring kudeta. Pakinggan natin ulit itong bahagi ng pahayag ni Congressman Chua. Dahil ako naniniwala si Senator Alan Peter Cayetano ay isang abogado at tayo'y naniniwala na ginagalang niya at gagalangin niya ang ating saligang batas. Bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Yan. O, ngayon, nagmamakaawa kayo ngayon. Sisip-sip kayo ngayon kay Alan Peter Cayetano. Ang ina dati, taing-tae. Ngayon, hindi na maipadala hindi na maipadala yung articles of impeachment. Anyari. O, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong